Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nakahanda na ang tatlong grupo nila Luce para magtulong-tulong para maisagawa ang misyon. Nagmeeting na din sila ng tungkol sa plano niya at masaya siya na hindi iyon tinutulan ng mga kasamahan niya. Binigyan siya ng mga ito ng pagkakataong mapatunayan ang sarili. Puro lalaki ang kasama niya sa meeting na iyon. Pero hindi niya hinayaan na ma-intimidate siya ng mga ito. On this table, walang lalaki, walang babae. Sundalo silang lahat. Nang makabalik siya sa barracks para ihanda na ang tropa niya, ay napansin niya si Winnie na nakaupo sa isang gilid. "Okay ka lang ba?" tanong niya rito. "Medyo natatakot lang, Captain De Salva. Unang laban ko po ito. Iba ito sa mga trainings natin." "Natikman mo na kung paano makipaglaban sa baryo, hindi ba?" "Iba ito. Mas malaking grupo ang makakambanggaan natin. Hindi ako pwedeng mamatay. May pinag-aaral pa ako. At sina mama, sa akin lang umaasa." Hinawakan niya ang kamay nito. "Napanood mo na ba ang Game of the Thrones?" Naguguluhan na umiling naman ito. "May bagay akong natutunan mula doon. At lagi kong iniisip iyon bago makipaglaban. Alam mo ba kung anong sasabihin mo kay kamatayan?" Muling umiling naman ito. "Hindi sa ngayon." Ngumiti naman siya. "Hindi mo hahayaang mamatay ka. Tandaan mo ito. Sa bawat pakikipaglaban na pupuntahan natin, mayroon at mayroon kang kasama na nakabantay sa likod mo. At ikaw rin ay nakabantay sa kasama mo. Kailangan natin pangalagaan ang isa't isa. Kahit na ang mapatay mo ay isang tauhan o mismong pinuno. Hindi mababago niyo na nabawasan mo ang mga taong pwedeng pumatay sa iyo. Magtiwala ka." Huminga siya ng malalim. "Alam mo ba kung anong nangyari sa akin noong unang laban ko?" Tinuro niya ang leeg niya. "Nasugatan ako rito. Maaari akong mamatay. Pero hindi iyon ang tumatak sa isip ko. May kasamahan ako na nabarel. Hindi ko siya iniwan. Prinotektahan ko siya hanggang sa mamatay lahat ng kalaban. Hindi ko namalayang namamatay na pala siya. Namatay siya sa mga bisig ko." Tiningnan niya ito sa mga mata. "Sundalo ka. Isipin mo lagi kung bakit ka lumalaban. Iyon ang bubuhay sa'yo." "Salamat, Captain. Magaling kang sundalo at mas gagaling ka pa." Tinuro niya ang telepono nito. "Huwag mong kalimutan na magpaalam sa kanila." May 3 location ang pupuntahan nila. Tig-iisa sila ng lugar na sasalakayin at ang mga eskwelahan na binabantayan nila. May nakuha silang tip na magkakaroon ng one-time big-time operation ang grupo ni Eduardo Macasino. Maraming bata ang kukunin ng mga ito at ibebenta sa mga kalapit na bansa. Isang liblib na lugar iyon na napapaligiran ng kagubatan. Masukal ang paligid, kaya nabigyan siya niyo ng pagtataguan habang inaantay ang grupo ni Macasino. Napahawak siya sa susi ni Rusty at nagdasal. Hindi naman sila nagantay na matagal. May 2 truck ang dumating sa eskwelahan habang nagkaklase ang mga bata. Walang mga bata sa eskwelahan. Na-evacuate ng mga ito 1 oras na ang nakakaraan. It was them who's waiting for them. Siniyasan niya ang kanyang mga kasamahan na maghanda na. "Nakikita ko na si Macasino." Radyo niya. Habang nasa taguan ay nakita niyang tumatawa si Macasino habang umiiling-iling ito. Sumisigaw ito. "Akala niyo ba hindi ko ito alam? Na walang mga bata dito?" Kumunot ang noo niya. Paano nila nalaman?
Bantay sarado namin ang eskwelahan na ito dahil marami kaming makukuha. Hindi mahirap malaman na inalis niyo sila rito. Napahigpit ang hawak niya sa baril niya nang may ilabas itong bata. Sa tantiya niya ay nasa 6 hanggang 8 taong gulang ang bata. Saan ito nakuha iyon? Lumabas na kayo kung ayaw niyong pasabugin ko ang bungo ng batang ito. Bantayan niyo ang mga nasa likod niyo, sabi niya sa mga kasama. Maging handa kayo, lalabas ako. Lumipat muna siya ng taguan bago nagpakita rito. Pakawalan mo ang bata, matatag niyang sabi. Napangisi naman ang matanda. Naalala niya ang lalaking ito ay isang cold-blooded killer. Tama nga ang sabi ng mga bata ko. Isang magandang babae ang makakalaban namin ngayon. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang pagnanasa para sa kanya. Hindi na rin masama kung ikaw na lang ang makuha namin. Marami tayong pwedeng gawin. Pakawalan mo ang bata. Umiiyak na ito. Nagkahalo na ang luha at sipon dahil sa sobrang pag-iyak nito. Ano bang pakialam niyo sa batang to? Ang nanay nga nito mismo ang nagbenta sa amin. Mababa pa nga ang presyo nito kung maibebenta namin. Gusto niyang patayin ang lalaking ito, kasama ang ina ng bata. Wala itong karapatang maging isang ina. Isang musmos ang ibebenta nito para sa maliit na halaga. Pakawalan mo ang bata. Huwag mong hayaang iulit ko sa iyo ang huling pagkakataon. At ano? Hindi mo alam kung sniper ang nakatutok sa iyo ngayon, makasino. Isang maling galaw mo lang, itutumba ka namin kaagad. Kaya ngayon pa lang, sumuko ka na at ang mga kasama mo. Itinaas nito ang mga kamay. Sige na, oo na, susuko na kami. Tinulak nito ng bahagya ang bata. O siya, pumunta ka na sa babaeng yon. Habang tumatakbo sa kanya ang mga bata ay napansin niya na nakatutok rito ang baril ni Makasino. Huwag! Sigaw niya. Mabilis niyang kinuha ang bata bago gumulong para maprotektahan ito sa mga bala. Mabilis niyang binaril si Makasino. Diretso sa mga mata nito. Nagsimula na ring magpaulan ng bala ang mga kasamahan niya. Medyo marami ang tauhan ni Makasino. Nagpatuloy siya sa pagpaputok sa mga kalaban habang pinoprotektahan ang bata. Tumahimik saglit ang kapaligiran na makitang wala ng buhay ang mga kalaban nila. Tiningnan niya ang bata. Hindi niya alam kung maiintindihan siya nito. Ligtas ka na. Huwag ka nang matakot. Binuhat niya ito pabalik na sana sa masukal na kagubatan nang mapansin ang paparating na 2 truck na puno ng mga tauhan ni Makasino. Lahat ng mga ito ay armado. Tawagin niyo na ang 2 rescue helicopters. Bilisan niyo. Lumayo na kayo pero huwag niyong tatalikuran ang kalaban. Buhat niya pa rin ang bata kaya medyo bumabagal ang pagtakbo niya. Hindi na siya malayo ngayon sa mga kasama pero hindi pa rin sila ligtas. Marami pa rin ang tauhan ni Makasino. Naririnig na rin niya ang helicopters, kaya nakaramdam siya ng kapanatagan. Nakasakay na ang karamihan sa mga kasamahan niya, at ang mga tauhan naman ni Makasino ay papalapit na sa kanila. Napuno na ang isang rescue helicopter, kaya nauna na ang mga ito. Kailangan ng lumipad ng naiwan na helicopters, kundi ay lahat sila ay mamamatay. Napadapa siya nang maramdaman ang isang tama ng bala sa paa niya. Winnie, kunin mo ang bata. Pero Captain, go, kunin mo siya. Hindi mo kami kakayaning 2. Mabilis na binuhat naman ni Winnie ang bata. Pinilit niyang makatayo kasabay ng pagpapawala ng mga putok patungo sa mga kalaban. Hindi talaga nauubos ang mga ito. The helicopter started lifting off at nakasabit na sa ere si Winnie. She had to protect them. Captain, kumapit na po kayo. Hinabol niya ang dulo ng ladder pero hindi sila nakakalayo ay may tumama sa balikat niyang nakahawak sa ladder.
Mas lumuluwag ang hawak niya dahil sa kirot ng sugat niya. "Ibaba niyo na ang bomba," utos niya sa kasamahan. "Captain, gawin mo na." She just kept firing them, kahit na masakit na ang balikat niya. Hindi pwedeng hindi makaligtas si Winnie at ang bata. She knows she can only hold for a few more seconds. Hindi na niya kaya. At nang makita niya ang bomba, hindi na kinaya ng braso niya ang pagkakakapit sa ladder. Nahulog siya ng ilang metro sa lupa. At ang tanging naaalala niya ay ang pagyanig ng lupa at kadiliman na nagpalibot sa kanya. Tapos na ang lahat, naisip niya. Ito ay noong si Lucy ay kasama pa niya si Gabriel Fierro. Maagang nagising si Gael ng umagang iyon. Naalala niya kung paano inihatid ni Laura ang mensahe sa kanila. Opisyal na napawalang bisa ang kasal nila. Ito na ang inaantay niyang oras para makipagkita kay Elizabeth ngayon. Oras na. Sinilip niya si Lucy bago umalis. Hinalikan niya ito sa noo. Nakita pa niya ang ilang patak ng luha sa una nito. Hinaplos niya ang pisngi nito. "Aayusin ko ang lahat, may commander. Pangako." Umalis na siya at lumulan sa helicopter papuntang Metro Manila. Nasabi na niya kay Elizabeth na kakausapin niya ito. She said she's available by dinner. Dumaan muna siya sa headquarters nila sa Metro Manila para magtrabaho habang inaantay na sa sinasabi na oras ni Elizabeth. Hindi sanay ang mga empleyado niya na pumupunta siya roon kaya medyo nagulat ang mga ito. Tiningnan niya ang progress ng laro na dinidevelop nila. Maging ang kanilang mga stakeholder ay nasasabik sa susunod na big project ng kumpanya. Hindi naman niya masisisi ang mga ito. Ito ay isang bagong proyekto para sa kanilang kumpanya. Mataas ang pusta pero sana sulit ang pagbabalik nito. Nang sumapit ang hapunan, pumunta siya sa condominium unit ni Elizabeth. Pagpasok niya, nilamon siya ng guilt. Naghanda ito ng isang espesyal na hapunan para sa kanilang dalawa. "I wanted to surprise you," sabi nito sa kanya. Habang tinitingnan niya na matagal si Elizabeth, ay mas na-realize niya na tama ang desisyon niya noong umalis ito sa club. Humingi siya ng space noon. Nag-call off silang dalawa. Nagalit ito. Pero kailangan niyang siguraduhin ang kanyang nararamdaman. Sabi nito ay inaagaw siya ni Lucy. At hindi naman niya ito masisisi. Walang ibang kunding sisihin kundi ang kanyang sarili. Narealize ko, Gab, na hindi tama ang mga ginagawa ko. Sana maging maayos pa tayo, Gab. May balita ako sa'yo, sabi niya rito. Pwede bang kumain muna tayo? Tanong nito. Sinulya pa niya ang hinanda nito. Yun na lamang yata ang magagawa niya, ang pagbigyan ito. Tahimik ka. Puna nito nang matapos silang kumain. Nasa balcony sila nito. Ano bang sasabihin mo? Napawalang bisa na ang kasal namin ni Lucy. Annulled na kaming dalawa. Nakita niya ang saya sa mga mata nito at agad siya nitong niyakap. Hindi na ito tulad ng nararamdaman niya dati. Parang mali. Hindi tama ang pakiramdam. So pwede na tayo magpakasal? Malawak ang ngiti na wika nito. Na halos naluluha na ang mga mata nito. Parang pinipiga naman ang puso niya. Elizabeth is a wonderful woman. Hindi. Nawala ang ngiti nito habang nakatingin sa kanya. Nandito ako para makipaghiwalay sa iyo. Dumaan ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Naputo lang iyon ng sampalin siya nito ng malakas. Dapat lang yun sa kanya. Sinungaling ka. Nagsinungaling ka sa akin. Ano bang sinasabi mo? I'm sorry, Elizabeth. It's time that I become honest with myself. I'm so sorry. You have to be the casualties of this.
I don't deserve you. You don't deserve what I'm giving you. Ano nga? Bakit nga? Si Lucy ba? Alam ko na. Plinano niyang lahat ng ito. Ang maagaw kanya sa akin. Umiling naman siya rito. Bakit? Tanong niya sa pagkakataong ito. Mas malambot at mas masakit ang boses nito. Na-inlove ako sa asawa ko, Elizabeth. Muli ay sinampal siya nito ng malakas. Nang mapagod ito ay sumigaw lang ito ng get out. Nang paulit-ulit. Iniwan niya ito pagkatapos bumulong ng I'm sorry. Ngayon lang niya inamin sa sarili at sa ibang tao ang tunay na nararamdaman niya para sa asawa. Yes, they might be annulled. Pero ngayon nagkaroon na ng linaw at label ang nararamdaman niya para rito. Mas maganda sa pandinig niya at magaan sa pakiramdam niya na tawagin itong asawa. Marahan hinaplos niya ang pisngi bago tinawag ang chopper. Sana lang ay tulog na si Lucy para hindi nito makita ang mukha niya. Pag-uwi niya ay dama niya ang bahay pero alam niyang hindi pa rin natutulog si Lucy. Nakita niya ito sa may pintuan sa likod bahay. Nakaupo lamang ito roon. Talagang masayang siya na makita ito. Pakiramdam niya ay nasa bahay na siya ngayon. Hindi ka pa ba natutulog? Tanong niya rito. As usual, naroroon na naman ang nakahandang ngiti nito para sa kanya. Pero ramdam niya ang ibang pakiramdam sa ngiting iyon. Yeah, hindi ako makatulog. Ikaw, kumusta ang biyahe mo? Kumusta naman si Elizabeth? The trip was okay. Elizabeth is okay. Umupo siya sa tabi nito. He loosed his necktie and looked at the beautiful woman beside him. This is one of the best things he liked. He felt comfortable around her. Lucy was his home. Hindi niya alam kung paano niya ito susuyuin para ayusin ang kung anumang meron sila. Pero ngayon ay masisimulan na niya iyon na ito na lamang ang babaeng iniisip niya. Ang lalim ng iniisip mo ah. It is about the annulment? He asked. Ito na siguro ang tamang oras para magpasalamat sa iyo, Gael. At pinagsisisihan ko ang lahat. Salamat dahil pinapasok mo pa rin ako nung kinakailangan ko ito. At masaya ako na sa wakas na ibigay ko na ang kalayaan mo. 10 taon kung ipinagkait sa iyo. Kumunot naman ang noo niya. Ano ang sinasabi nito? Marahil ay dahil iniisip nito na sa wakas ay iiwan na nila ang isa't isa. Napangiti siya sa sarili na alam niyang walang alam si Lucy sa kanyang gagawin. Gusto niya itong alagaan, tulad ng isang hari na kung paano alagaan ang isang reyna. He will do everything to win her affection again. Kahit taon siya pahirapan nito ay tatanggapin niya. Pwede bang ako ang mag-aya ng sayaw sa'yo ngayon? For all time's sake. Pinagbigyan na lamang niya ito. Bukas na bukas ay sisimulan na niya ang panliligaw rito. Panahon na para hindi ito masaktan sa tuwing malapit siya dito. Mahirap man pero paghihirapan niya ito. Can you just let me talk? Pakiramdam ko kasi ito na ang huling pagkakataon na masasabi ko ito sa'yo. Naguguluhan pa rin siya sa sinasabi nito. Ano bang gusto nitong mangyari? Ikaw ang first love ko, Gael. Hindi sinasadyang hinila niya ito papalapit sa kanya. Ibinao niya ang ilong sa buhok nito. Tumalon ang puso niya. Napakasaya niya. Kung alam lang niya, pero iba pa rin ang mga pangyayari. Base sa mga sinasabi nito, parang hindi lang iyon confession, it was a goodbye. Bakit ba parang nagpapaalam ka? I love you, Gael. I always have. Ang kanyang sagot ay nasa likod ng kanyang lalamunan. Nang may sinabi ito pagkatapos.
Pwede. Pwede mo ba akong pagbigyan ngayong gabi? Gusto niya kasing ligawan ito. Gusto pero paano niya tatanggihan ulit si Lucy? Ibibigay niya ang lahat ng gusto nito simula ngayon. Napatingin siya sa magandang mukha nito na nasisinaga ng liwanag ng buwan. Hindi mo kailangang magmakaawa, Commander. At may nangyari sa kanila ng gabing iyon. Ito ay walang katapusan. Hindi niya mapigilan ang kanyang nararamdaman. Tama lang na doon niya ibinuhos ang pagmamahal niya. For him, making love is the highest form of intimacy. Doon niya pinakita kung gaano niya ito kamahal. Hinalikan niya ang bawat peklat nito para ipaalala sa kanya na mamahalin niya ang mga imperfection nito. Sinamba niya ang katawan nito dahil ito ay napakahalaga at maganda. Mabagal ang ginagawa niya para mabawasan ang sakit. Pagkatapos noon, ipinaramdam niya kay Lucy kung paano ito dapat alagaan na parang isang babasaging kristal. Natulog ito sa kanyang mga bisig, balat sa balat. Iba ang pakiramdam. Alam niyang sa wakas ay natagpuan na niya kung saan siya nararapat habang nakahiga ito sa kanya. Pagdating ng umaga, ang init ng araw ay nagpainit sa kanyang mukha. Kinapa niya ang kama pero wala si Lucy. Binuksan niya ang kanyang mga mata at wala siyang nakitang tao sa tabi niya. Hindi naman siya nag-iilusyon, hindi ba? Alam niya ang nangyari ng isang gabi. Agad siyang bumangon at nagsuot ng boxer. Mabilis siyang nagtungo sa kwarto nito. Malinis iyon. Maayos ang kama nito. Binuksan niya ang cabinet. Malinis din iyon. Walang kahit isang damit. Umalis ba ito? Pumunta na naman pa ito sa wallflower? Bumalik siya sa kwarto para tawagan sana ito gamit ang telepono niya nang may makitang may note doon. Salamat sa lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita. Lucy.